Kahit gaano pa siya magsikap ay hindi kailanman nauubos ang mga trabahong kailangang tapusin, si Saicho Kando na pagod sa walang katapusang trabaho at halos magtatlumpung taong gulang na, ay naglalakad pa uwi sa kanyang day off habang nilalamon ng mabibigat na isipin. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang babae at agad siyang tumakbo papasok sa isang malapit na eskinita at nakita niya ang babae na hinihila papasok sa isang kumikislap na portal. Nang iabot niya ang kanyang kamay at magdikit ang kanilang mga daliri biglang naglaho ang lahat, at ang naiwan na lamang ay ang kanilang mga bag. Pagkagising ni Se ay nakita niyang nakahiga siya sa tabi ng parehong babae, napapalibutan ng mga taong mukhang galing sa panahong medieval na masayang nagdiriwang, ipinagdiriwang nila ang matagumpay na pagsaman sa kanilang banal na dalaga. Habang ang lahat ay nakatuon sa babae at napansin ni Se ang isang lalaking may lilang mga mata at malamig, hindi mabasa na ekspresyon at ang lalaki na nagngangalang Urias ay iniabot ang kanyang kamay sa babae at sinabing matagal na nila itong hinihintay. Tungkol naman kay Se ay ipinaliwanag nilang aksidente lamang siyang nasama sa summoning, ipinaliwanag nila na ang lugar na iyon ay ang kaharian ng Romani at tahanan ng Demon Forest, isang sinumpang lupain na naglalabas ng nakamamatay na miasma tuwing 100 taon. Tanging ang banal na dalaga lamang ang may kakayahang linisin ito. Para pigilan ang paparating na sakuna ay gumamit ang kaharian ng isang napakalakas na summoning spell, humingi sila ng paumanhin kay Se at sinabi nilang hindi sinasadya ang kanyang pagdating, at pananagutan daw nila ang lahat tungkol sa kanya. Nangako ang punong ministro na bibigyan siya ng pagkain, damit at tirahan at tinanong pa kung may gusto pa siyang iba at nang marinig ni Se na maaari siyang mamuhay ng payapa nang hindi kailangang magtrabaho, halos inakala niyang panaginip lang ang lahat. Gayunpaman ay humiling pa rin siya na payagan siyang magtrabaho at matapos ang 7 taon bilang isang full-time office worker, nakaukit na sa kanyang pagkatao ang corporate mindset kaya't inilagay si Se sa isang dormitoryo na kasama ang mga tauhan ng palasyo, at hindi nagtagal ay napasok siya sa Royal Accounting Department. Kahit hindi siya sigurado kung magagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa mundong iyon ay sinubukan pa rin niya at noong gabing iyon, umasa siyang ligtas ang babaeng na-summon kasama niya at kinabukasan ay may kumatok sa kanyang pinto at ito si Norbert Blanc, isang masayahin na katrabaho na nagdala sa kanya ng mga dokumento at damit. Palakaibigan si Norbert na parang isang golden retriever na naging tao at mabilis niyang napagpasyahan na masyadong mahaba ang pangalang Saicho, kaya tinawag na lang niya itong Se at ikinalat ni Se sa kanyang gulat, na madaling intindihin ang mga numero at salita sa mundong ito. Ginagamit sa mundong iyon ang mga Arabic numerals at tila automatikong isinasalin ang lahat, habang naghihintay sila ng kanilang boss ay biglang nilapitan si Se ng parehong kahangahangang lalaki na napansin niya kanina, tinanong siya ng lalaki kung ano ang ginagawa niya roon. Bago pa makasagot ng maayos si Se ay biglang dumating si Norbert, halatang gulat nang makita si Commander Erich Indlar na nakatayo sa harap niya at tumingin si Erich kay Se na bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay umalis nang walang sinabi. Ipinaliwanag ni Norbert na si Erich ang commander ng 3 Royal Order, isang elite na grupo ng mga kabalyero na bihasa sa espada at mahika at si Erich mismo ay isang bihirang henyo at gwapo, makapangyarihan at may dugong maharlika at na-promote sa napakabatang edad. Sa madaling salita ay isa siyang overachiever na parang hinugot sa isang fantasy story. Ipinasyal sila ng kanilang boss na si Helmet Samaria sa accounting department at nagsimula pa ito sa pag-inom ng tsaa. Hindi napapansin ni Se na dumating na ang oras ng tanghalian at makalipas pa ay natapos na rin ang oras ng trabaho. Ang pinakanagulat si Se ay ang katotohanang umuuwi ang lahat sa tamang oras at walang overtime, walang guilt na isang matinding culture shock para sa isang dating Japanese salaryman at sinabihan ni Helmet si Se na i-enjoy ang kanyang day off kinabukasan. Mamili ng mga kailangan at binayaran pa siya ng maaga. Sinamahan siya ni Norbert papuntang bayan na kung saan nalaman ni Se na ang tawag sa pera roon ay rua. Ang isang rua ay halos katumbas ng 100 yen at bumili si Se ng abacus at pagkatapos ay tumingin-tingin ng mga panulat. Kahit sinabi ni Norbert na may mga panulat na sa opisina ay gusto pa rin ni Se na magkaroon ng sarili. Lalo na ang isang magic pen na hindi nauubusan ng tinta at mahal ito pero nagpasya si Se na magtatrabaho na lang siya ng mas mabuti simula bukas, tutal ay mahirap talagang alisin ang mga nakasanayan. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Se at nilinis ang opisina bago pa man dumating ang iba, nabigla ang kanyang mga katrabaho at si Norbert na laging masayahin, ay nagtanong kung maayos ba ang tulog niya.
Sinabi ni Sen na oo subalit sa mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at hindi naniwala si Norbert, inabot niya kay Se ang isang malakas na pampatulog at iginiit na inumin niya ito mamayang gabi. Bigla namang nakatanggap si Se ng summon mula mismo sa banal na dalaga, pinagalitan siya ni Yua Shereshe dahil sa pagiging huli niya subalit agad din niyang ipinaliwanag na tinawag niya siya ng walang paunang abiso. Ipinakilala niya si Urias bilang unang prinsipe ng kaharian na siyang nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Tinanong ni Se kung ano ang balak niyang gawin sa susunod at matatag na sagot ni Yua na nais niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang banal na dalaga. Maraming tao sa kaharian ang nagdurusa at siya lamang ang may kakayahang tumulong at hindi nagtagal, biglang ipinatawag si Prinsipe Urias ng kanyang ama para sa isang agarang usapin kaya naiwan si Eresh na namumuno. Nagbigay si Se ng payo kay Yua at maayos ang may malakas na pakiramdam ng hustisya, pero kailangan din niyang pag-isipan ang kanyang kalagayan at ang mga taong nasa paligid niya at total, kinidnap siya at isinuman para magtrabaho para sa mga taong ito at kailangan niyang unawain muna ang mga panganib bago sumabak ng walang pag-iingat. Noong una ay inakala ni Yua na sinasabi ni Se na tumanggi siya sa kanyang tungkulin, ngunit hindi iyon ang ibig niyang sabihin at ang nais lang ni Se ay pag-isipan niya itong mabuti at ang pagiging banal na dalaga ay mapanganib at maaaring hindi alintana ng kaharian kung mabuhay man siya o mamatay, basta't malutas lamang ang problema ng miasma. Tinawag siya ni Yua na malamig ang pag-iisip ngunit kalmado niyang itinuro na wala ring kasiguruhan kung totoo nga ang kwento ng kaharian, naging emosyonal si Yua at iginiit na magkaiba talaga ang paraan ng kanilang pag-iisip, at nangakong gagawin niya ang lahat para sa mga tao. Habang nakahiga sa kama ng gabing iyon ay napailing na lamang si Se, dapat ang mga nakatatanda ang gumagabay sa mga menor de edad pero hindi niya inasahang may isang tao na talagang makinig sa payo ng isang ganap na estranghero. Kinabukasan ng umaga ay punong-puno ng enerhiya si Se na sapat para mabigla si Norbert, talagang epektibo ang tonic at lumalabas na gawa iyon ng isang albularyo para sa mga gabing hindi makatulog. Pagkatapos ng trabaho ay bumili si Se ng 10 bote pa. Sa araw ding iyon ay dumaan sina Commander-in Lork at Vice Captain Orf Roa, biniro siya ni Orf at tinawag siyang tagasunod ng banal na dalaga at binanggit na mukhang karaniwang tao lang siya kahit galing siya sa ibang mundo. Tahimik na umalis si Se kaso binalaan siya ni Eresh na binabantayan siya ng punong ministro, hindi alam ni Se kung ano ang iisipin at marahil ay ituturing siya ng PM na istorbo matapos marinig ang sinabi niya kay Yua. Nagulat si Helmet nang humingi si Se ng susunod niyang gawain, samantala ay namangha si Norbert sa bilis ng paggamit ni Se ng abacus na binili niya at hindi nag-alala si Se sa pagod, dahil sa mga tonic kaya niyang magtrabaho buong araw. Habang sinusuri ang budget ay may napansin si Se na kakaiba at masyadong bilog ang mga numero, at ang ikatlong Royal Order ay nagsumite ng 3 magkaparehong request para sa training cost, ngunit magkakaiba ang halaga. Nagkibit-balikat lang si Helmet at ipinaliwanag na ayos lang iyon basta't naipapasa bilang training expenses, napuno na si Se at tumanggi siyang hayaang tataka ni Helmet ang mga papeles nang hindi sinusuri ang bawat resibo. Sinubukan siyang mapakalma ni Norbert kaso doon na napagtanto ni Se kung bakit tinatawag itong funnel department, hindi talaga ito accounting at isa lang itong conveyor belt kung saan malayang ginagastos ng mga nasa itaas ang pera ng bayan ayon sa gusto nila. Alam ni Se na hindi magiging maayos ang anumang sistema kung walang tamang balanse, kaya mula noon ay malinaw niyang sinabi na ang anumang hindi kumpletong dokumento na walang paliwanag ay ibabalik, hindi na rin niya papayagan ang magastos at walang saysay na paggastos. Lumapit si Orf Jeff kay Eresh at binanggit na kamakailan ay palaging tinatanggihan at ibinabalik ang kanilang mga request sa budget, nang marinig ni Eresh na galing iyon sa funnel department ay sandali siyang natigilan. Nang makita ni Yua si Eresh ay agad siyang tumakbo palapit sa kanya, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ng punong ministro Kamal na huwag magmadali sa loob ng mga bulwagan, humingi ng paumanhin si Yua at nagkaroon sila ng kaunting usapan tungkol sa kanyang mga klase. Sinabi ni Yua na medyo nakakatakot ang kanyang instructor, pero iniisip niyang mas gaganahan siyang mag-aral kung may magtuturo sa kanya na kasing bait at kasing cool niya at halos mabulunan si Orf Jeff sa iniinom niya. Talaga bang tinawag niyang mabait at cool ang kilalang-kilalang walang awang punong ministro? Samantala ay natuklasan ni Se na ang lahat ng kakulangan sa budget ng mga departamento ay tinatakpan, gamit ang pondo para sa mga countermeasure laban sa Demon Forest na isang defense budget na nakalaan lamang para sa bihirang paglitaw ng miasma.
Kapag tuluyang lumitaw ang miasma ay maaari nitong wasakin ang pananalapi ng buong kaharian. Nagreklamo ang mga kabalyero tungkol sa mga tinanggihan na request at may isang nagulat pa na lumitaw na nga ang miasma. Dahil dito ay mas lalo pang pinag-ibayo ni Se ang kanyang trabaho. Sa isang pulong ay inilahad ni Punong Ministro Kamal ang isang 20 taon na ulat ng paggastos at hiningi ang opinyon ni Helmet. Matapos makipagtalo ng paulit-ulit ang isang kabalyero kay Se ay inalok siya ni Kamal ng isang opisyal na posisyon. Itinalaga siya bilang Assistant Director ng Royal Accounting Department at pinuri ang kanyang pagiging masinop at detalyado. Sawang-sawa man si Se sa dagdag na responsibilidad na wala siyang nagawa kundi tanggapin ito, at binati siya ng kanyang mga katrabaho. Kinagabihan matapos bumili ng mas marami pang tonic, biglang bumagsak si Se dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso at si Erich ang nakakita sa kanya.